Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Katere. 87 anyos na. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari dito sa Iloilo, kung saan ako isinilang at lumaki. Siguro wala sa inyong maniniwala na minsan na akong may nakasalamuhang aswang. At marami sila na naghihintay lang ng pagkakataong makalantak na mga taong nais maging biktima nila. Iyon nga lang, hindi lahat sa kanila ay masama. Hindi lahat sa kanila ay maitim ang budhe. Para lubos ninyong maintindihan ang aking kwento, ay isasalaysay ko ito sa simula. Kung paano ko natagpuan ang kanilang pinanggagalingang sasakyang pandagat. Walang iba, kundi ang gintong barko. Alam kong ilan sa inyo ay pamilyar na nito, pero kakaiba to. Kaya makinig kayong mabuti. Taong 1954 nang mangyari ang kababalaghang iyon sa aking buhay. Minsan naisip kong pagsisihan kung bakit umakyat pa ako sa lugar na iyon. At kung may nakilala ako ay pinagsisihan ko ng husto kung bakit hindi ko pinanindigan ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit siya ay isang aswang. Noong araw ay kilalang sagana at tahimik ang aming lugar. Walang gulo at malayo sa kapahamakan. Lahat ay maayos na namumuhay at walang inaasahan kundi ang pagsisikap at tiyaga sa lahat ng kabuhayang napili naming gawin. Ako ay di hamak na isang anak ng mangingisda. Mahirap ang buhay pero napapagaan ito ng aking mga magulang. Si nanay ay nagtitinda ng mga huling isda ni tatay sa palengke. Nag-iisa akong babae sa 5 anak at ako pa ang bunso. Ito marahil ang dahilan kung bakit ingat na ingat sa akin ang mga magulang, maging ang mga kapatid. Kailangang nasa bahay lang ako. Bawal akong gumala ng walang kasama at bawal akong makipagkita kahit kanino. Nung sumapit na ako sa pagdadalaga. Ngunit nang sumapit ang 18 kong kaarawan, hinayaan ako ni tatay na maging malaya. Kaya heto, para naman mapanatag sila ay kontento na ako sa paglalakad-lakad sa tabing dagat. Masaya na akong nangunguha ng puting bato, mga seashells, at interesanting bagay sa dalampasigan. Minsan, inaabot ako ng alasa ay sa pangunguha ng mga bagay na iyon. Pero hindi naman ako natatakot. Maging si nanay ay kampante dahil natatanaw nila ako sa kinaroroonan ko. Malapit lang din kasi ang tahanan namin sa dagat. Hanggang sa isang araw noon ay kontento na ako sa pagpapahangin sa tabing dagat. Nang may natanaw ako sa karagatan. 7:00 na iyon ng gabi. Kakatapos lang naming maghapunan at nagpaalam ako kina nanay na magtatapon lang ng basura. Pabalik na sana ako sa bahay nang may mapansin akong liwanag sa karagatan. Sa tingin ko, mula sa isang malaking barko. Naiintriga ang nahinto ako sa paglalakad ko pauwi at nagulat nang maulinigan ang ingay na nagmumula sa malaking sasakyang pandagat na iyon. Imbis na umatras ay naistatwa ako. Papalapit ng papalapit ang malaking barko sa dalampasigan. Habang tumatagal, napagtanto ko na balak na itong dumaong sa kung saan man ako naroroon noon. Napaigtad ako ng tumunog ang napakalakas at nakakabingi nitong tunog na tila ba higanting tambule. Napalingon ako sa bahay. Walang kahit sino kinananay ang nakasilip man lang sa bintana. Imposible naman na ako lang ang nakakakita rito. Ibig manindig ang aking mga balahibo nang makita ang kabuuan ng barko. Nagliliwanag ito at nagkikislapan ang nakahilerang ilaw na animo Christmas lights na mistulang mga alitap-tap sa kadiliman ng gabi. Mas lalo akong namangha nang mapasadahan ng tingin ang nasabing barko.
kulay ginto ito. O ang kulay nga lang ba? O yari talaga ito sa ginto? Basta naguguluhan ako. Bigla kong naalala ang kwento ng aking lola Silda tungkol sa gintong barko. Minsan na kasi siyang nakatira sa Romblon at nalaman ang tungkol sa alamat ng gintong barko na nangunguha daw ng mga kaluluwa ng tao. Sabi naman ng ibang matatanda, namimigay raw ng karamdaman ng nasabing barko. Ngunit ayon naman kina tatay, mas kailangan daw kaming maging maingat dahil may halong kababalaghan ang pagpapakita ng gintong barko. Kaya kailangan naming maging maingat. Alam kong bawal na bawal ang mambato ng kahit na ano tuwing gabi. Ngunit hindi ko maiwasan na may iba pang maisip na rason tungkol sa pagpapakita ng isang malaking barko sa dalampasigan. Pinagmasdan ko ang bato na tumama sa harapang bahagi ng barko. Gayon na lang ang pagkasinda ko nang mapatunayang totoo ito. Imbis na matakot, mas lalo akong naengganyo na tignan kung ano ba ang meron sa loob niyon. Pinagmamasdan ko ang kabuuan ng barko. Nakita ko kung saan ako pwedeng umakyat. Wala sa sariling gumapang ako sa malaking batuhan at sumampa sa pinakamababang kubyerta. Nang tuluyan na akong makaakyat ay halos malula ako sa laki at lawak ng nakikita ko. Hindi ko alam kung ano pa ang makikita ko sa lugar na ito. Pero ipinapangako kong bababa ako kaagad. Nagsimula na akong maglakad at hinayaang busugin ang aking mga mata sa nagkikislapang liwanag na nakikita ko sa paligid. Pumasok ako sa pinakaunang lugar na natagpuan ko, ang ballroom. Hindi ko kabisado ang mga pangalan ng bawat parte ng barko. Ngunit sa totoo lang, ay halos mapanganga ako sa labis na lawak at ganda. Kung susumahin, tungkol sa Titanic na palabas, hindi ko akalaing mas maganda pa ang barko na iyon. Pasimpleng naglakad lamang ako at tinalunton ang pinaglalandasan ng red carpet. Mas nagmumukhang cruise ship ang barkong ito kaysa sa normal na pampasaherong barko lang. Nakapagtataka lang dahil wala akong napapansin kahit na sino. Ngunit nang makapasok ako sa pinto na may nakatatak na ballroom, ay gayon na lang ang pagsapo ko sa aking dibdib. Napakaraming tao. Nagsasayawan, nagtatawanan, at kanya-kanya sa pagbitbit ng alak. May mga serbidorang nagkakaabala sa pagsilbi sa mga taong sa tingin ko ay mga mayayaman at nabibilang sa matataas na ranggo ng lipunan. Kakaiba ang kanilang kasuotan. Tila ba sila ay mga foreigner na kay tatangkad at kulay asul ang mga mata. Maging ang kanilang pagsasalita ay banyaga. Ngunit ayaw kong mag-isip ng masasama silang tao. Kilalaki kasi ng kanilang mga ngiti habang sumasabay sa saliw ng masaya at maharot na tugtugin. Sabay-sabay silang gumagalaw at kaaya-aya. Kahit banyaga ang lugar para sa akin ay hindi ko maiwasang matuwa. Kaya naman kahit nasa gilid lamang ako, ay gayon na lang ang aking pagsabay sa kanilang mga galaw. Nakailang beses akong umikot at hindi na nagulat nang may lumapit sa akin. Inalok niya na ako na makipagsayaw sa kanya. Kaya naman napaunlak ako at hinawakan ang malamig niyang kamay. Natuwa ako nang may makitang malaking salamin, kaya kitang-kita ko ang aking sarili habang umiindak. Ngunit, ibig kong takasan ng kaluluwa nang makitang ako lang ang bukod tanging may refleksyong natatanaw sa salamin. Nagsimula nang kumabog ang aking dibdib. Ang lalaking kaharap ko ay titig na sa akin. Ang ilan sa mga mananayaw ay sinusubukan na din kaming masanggi at nagnanakaw na ng pasinghot sa aking kabuuan. Kinilabutan ako nun. Walang kakurap-kurap ang mga tao na sa unti-unti ay
Hindi na sumasayaw kundi pinapalibutan ako. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha, ng tuwa at pagkatakam. Naramdaman ko ang malakas na pagtambol ng aking dibdib. Iyong tipong mabibingi na ako sa labis na takot. Sinubukan kong maayos na bumitiw doon sa kasayaw kong lalaki. Ngunit nag-alala lang ako nang hindi niya ako binitawan. Nagmakaawa ako na gusto ko nang bumaba. Ngunit tumawa lang ang lalaki at sinabing nakita niya na ako kanina na sumasampa paakyat sa kanilang barko. At hindi niya ako pinigilan. Matagal na daw silang naglalayag. Matagal na silang hindi nakakain ng tao. Halos mawawalan ako ng ulirat sa aking narinig. Naramdaman ko na lang ang paghaba ng mga kuko ng lalaki, maging ang ibang naroroon. Napapaungol ako sa sakit dahil bumabaon ang matulis niyang kuko sa likuran ko. Nang ngumisi ang lalaki, gayon na lang ang takot ko. Agad na nagbago ang kanyang anyo at nagkaroon siya ng mahabang pangil. Maging ang kanyang mga kasamahan ay ganoon din ang nangyari. At nagkanya-kanya na sila sa pagsisingasing sa aking harapan. Napaihi ako noon sa labis na takot. Imbis na pandirihan nila ako, ay nakaramdam ako ng sanlaksang kilabot. Ngumanga ang lalaki at nalanghap ko ang masangsang na amoy ng kanyang bibig. Kulang na lang matitigan ko ang kulay itim niyang mga ngipin na may nakasabit na laman na kung masususing susuriin ay mga laman ng huling taong kinain niya. Alam ko, kaunting-kaunti na lang talaga at lalantaka na ako ng mga ito. Kung hindi lang tumunog muli, nang napakalakas ang tila malahiganting tambuli. Nagsibalikan ang kanilang mga mukha sa dating anyo at naging maamo ulit ang mga mukha. Nangangalit ang mga bagang na sinabi ng lalaki sa akin na maswerte raw ako. At mukhang nagustuhan ako ng kanilang pinuno. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi dahil mas lalo akong natakot. Kung nagustuhan ako ng kanilang pinuno ay malamang kakainin pa din nila ako. Sumagi sa aking isipan na ang mga sakay ng barko ay mga aswang. Ito ang pinakalehitimong rason ng biglaan nilang pagsulpot sa aming dalampasikan. Sakay ang gintong barko. Hindi na ako nakapagsalita ng kusang tumigil ang musika at nanaig ang nakakabinging katahimikan. Tumingala kami sa hagdanan nang may naglalakad pababa. Isang lalaki sa tingin ko ay kaedad ko lang. Maputla kagaya ng lahat ng naroroon. Seryoso ang mukha at sa tingin ko ay may mataas na posisyon sa barko. Dahil nakikita kong bawat taong dadaanan niya ay nagsisiyukuan at nagbibigay galang sa kanya. Sa mahinang tinig, tinanong ng lalaki ang walang sinumang partikular na tao kung ano ba ang kaguluhang nangyayari. Yung lalaki na nakasayaw ko na tinawag na Pedro ang sumagot. Aniya, isang estranghera daw ang pumasok sa kanilang barko at nakisali pa sa kasiyahan. Mabuti na lang at nakita niya ako kaya inalok na makipagsayaw. Inutusan noong lalaki si Pedro na lumayo sa akin. Maging ang mga taong nakapaligid sa amin ay inutusan niyang lumayo. Nagsiatrasa ng mga ito kaya napanatag ako. Maya-maya pa, inutusan ako ng lalaki na humakbang palapit sa kanya. Kaya para wala ng gulo, humakbang ako kaagad palapit sa kanya. Nang huminto ako sa kanyang harapan, minuestrahan niya ako na sumunod sa kanya. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang mapalingon sa paligid. Lahat ng naroon ay napuno ng karangyaan. Mula sa mamahaling mga salamin, muebles, maging ang dingding na may intrikadong disenyo ay napapalibutan ng mamahaling diamante. Pumasok kami sa pinakasilid na sa tingin ko ay ang lugar kung saan siya naglalagi. Naupo siya sa naroong upuan at hinayaang pagmasdan ako sandali.
Nagpakilala ako sa aking pangalan at humingi ng paumanhin sa ginawa kong pagkakyat. Tumango siya at sinabing sana huwag ko na daw gawin ulit ang ganito. Wala daw akong kaalam-alam sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa akin doon sa loob ng barko. Hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang iligtas sa mga taong naliligaw sa loob nito. May mga tao din na ganoon ang nangyayari, pero nahuhuli na siya minsan at natatagpo ang gutay-gutay na ang mga biktima. Sa mahinang tinig, naitanong ko sa kanya kung ano bang mayroon sa lugar na ito. Huminga siya ng malalim. Aniya, sila ay mga banyagang nagmula sa Inglaterra. Magulo na ang nasabing lugar para sa kanila nung panahong iyon. Hindi naman daw talaga masama ang kanyang pamilya. Nagmula sila sa lahing vampira. Nagkataon lang na may mga tagasunod silang sumuway at nagrebelde sa kanila. Ipinagbabawal ng mga vampira ang makipagtuluyan sa mga mangkukulam. Masakit lang daw isipin na halos lahat ng kanyang pamilya ay ganoon ang ginawa. Kaya naman tila sila isinumpa. Ang kanilang pagiging vampira ay nahaluan ng dugo ng mangkukulam, kaya sila naging mga aswang. Maliban sa kanya, ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw. Namatay sa labanan habang pilit silang pinapatakas at manatiling ligtas. Ilang taon na daw silang naglalayag hanggang sa may naengkwentro silang malaking unos sa gitna ng karagatan. Mabuti nilang nagawa niyang panatilihin ang bilis ng takbo ng kanilang barko at nailihis ito mula sa unos. Naglaho ang malalaking alon ng muntika ng kumain sa kanilang sasakyang pandagat. Ngunit sa aking isipan, tumatak ang isang ideya na siya ay isang kapitan. Hindi ako mapakali at tinanong ko siya ulit kung siya ba ay isang kapitan. Tumangaw ang lalaki. Aniya, siya si Kapitan Alfonso Romano. Siya din ang nagmamay-ari ng barko. Ang kanyang ina ay Pilipino. Samantalang ang ama naman niya ay taga-Inglaterra. Isang banyaga. Kaya pala iba ang kulay ng kanyang mga mata. Iba ang tono niya kung magsalita. May itsura ang lalaki. Matangkad at makisig sa suot niyang kulay navy blue na uniforme. Aniya, pwede niya akong ituro sa kanyang barko. Naitanong ko sa kanya kung bakit. Aniya pa, ang aming paglilibot ang magiging ticket ko para malaman niya kung nanaisin ko pa bang lumabas sa barkong ito o mananatili lamang habang buhay. Kakaibang naging dating nito sa akin, kaya hindi ako kaagad nakapagsalita. Tila ba nagtaasan pang lalo ang aking mga balahibo sa kanyang sinabi. Hindi biro ang may makasalamuhang mga kakatawang nilalang na parang walang ibang ginawa kundi ang lumamon ng mga taong naliligaw sa kanilang balwarte. Una kaming nagpunta sa restaurant, kagaya ng mga nakagawian. May mga kainan doon at abala sa pagkain ng iba. Ngunit sa pagpasok pa lang namin ay gayon na lang ang pagsama ng aking pakiramdam. Langhap na langhap ko ang amoy masangsang sa buong paligid. Pinaghalong patay na dugo at namamahong mga lamang loob. Napahawak ako ng mahigpit kay Alfonso nang sabay lumingon sa aming kinaroroonan ang mga taong kanya-kanya sa paglantak ng nakahain sa kanilang lamesa. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat na maging reaksyon. Takot na takot ako. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong masaksihan ang mga ito. Pero hindi pagkain kundi tao ang nakahain sa kani-kanilang mesa para lantakan. Iba sa mga taong naroroon ay nag-iiyakan sa pagmamakaawa. Yung tipong kinakain na nga sila, pero naghihingalo pa sila dahil sa unti-unting pagpatay sa kanila. Nagkalat ang malapot na dugo sa sahig
Ang mga nadurog na laman ay kahit saan. Palingon-lingon ako pero nahihilo lang ako sa aking mga nakikita. Nang hindi ko na matiis ay humingi pa ako ng paumanhin kay Alfonso, tsaka nagmamadaling lumabas. Hindi ko alam kung matutuwa o mas lalong masisindak nang makitang malayo na kami sa dalampasigan. Wala man lang akong kalam-alam na naglalayag na pala ulit ang gintong barko at mukhang isinama pa nila ako. Nanginginig na binalikan ko si Alfonso sabay hagulgol ng iyak. Alam kong balak niya akong magtanda dahil sa aking naging kuryosidad. Kaya naman nalumuhod ako at humingi ng tawad. Gusto ko nang umuwi at sana hayaan niya ako. Ayaw ko pang mamatay at marami akong pangarap sa buhay. Pinatayo ako ni Alfonso. Hindi raw ako dapat magmamakaawa sa kanya. May mga bagay daw talaga na masyadong mahiwaga para sa aming mga tao. Pasalamat na lang daw kami na may nakakatagpo kaming mga taong mahilig na maging malumanay sa lahat ng bagay. Magpasalamat daw ako at siya ang nakasama ko. Sinabi niya sa akin na ang tanging solusyon para makatakas sa nasabing gintong barko ay ang tumalon ako sa dagat. Umiling ako at natakot, ngunit nang dahan-dahan na dumungaw sa aming kinaroroonan ay mas nasindak ako. Siguro, mas nanaisin kong malunod sa dagat kaysa sa lantakan ng mga aswang. Nagpasalamat ako kay Alfonso at pikit matang tumalon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin habang iniintay ang pagbagsak ko sa malamig na karagatan. Ngunit ilang minuto na akong nakakatalon ay wala pa ding nangyayari sa akin. Ilang saglit lang, nagulat ako. Nakaupo ako sa batuhang baybayin at tinatanaw ang papalayong gintong barko. Hindi ko alam kung anong nangyari at nananatili akong nakaupo sa aking kinaroroonan. Gayunpaman, nagpapasalamat ako. Hindi ako napahamak, batid kong mahika ang nagdala sa akin para madiscover ang nakakasindak na misteryong nagkukuble sa gintong barko. At dito na po matatapos ang aking kwento. Maraming salamat po. At salamat din sa apo kong matyagang nagpadala sa iyo, Sir Casper. Muli po, ako po si Catherine ng Iloilo. At gaya ng dati, kapag tapos ng kwento ay huwag kalimutan magkape kung di ka pa nakapagtimpla. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira. Ako ay 40 anyos nung mangyari itong kababalagang hindi ko akalain na pagdaraanan ko noong taong 1995. Isa po akong ginang mula Iloilo. Noong mga panahong ito ay wala pa akong apo, pero may asawa po ako at 2 anak. Dito sa aming bayan, tanging pangingisda lamang ang aming ikinabubuhay. Hindi ko maiwasang mamanga habang iniisip ang hirap at pagod ng aking asawang si Radeng sa tuwing pumapalao tuwing gabi. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong magpaalam sa kanya para magpunta sa Maynila. Pumayag naman si Radeng at hinayaan akong mangamuhan sa syudad. Mabait naman ang aking mga amo at binibigyan pa ako ng tulong. Dahilan para makapagpundar kami ng maliit na sari-sari store sa probinsya. Nagtagal din po ako ng halos 5 taon sa Maynila bago ako nagpasyang umuwi. Noong mga buwan na iyon, kasagsagan ng uwian sa bayan dahil malapit na ang Semana Santa. Punuan ang biyahe, halos wala nang maupuan at sobrang init dahil sa dami ng mga pasaherong nagnanais na makasakay sa mga barkong papauwi sa kani-kanilang probinsya.
At nitong mga panahon ay sobrang bagal pa ng mga barko. Ako naman ay ganoon din ang mga naging galaw. Halos nakikipagsiksikan ako sa agos ng tao para lang makaabot sa pinag-aagawang mga tiket. Iba pa kasi ang panahon noon. Hindi pa uso masyado ang eroplano. Masyado pang mahal para sa isang katulong na kagaya ko. Na kaya lang ma-afford ay ang barko at ang pinakamababang class pa. Hindi ko kayang magbayad ng sariling cabin, kaya okay na sa akin ang isang pwesto sa double deck na mga higaan. Ngunit nang makarating ako sa ticketing booth, sold out na daw. At sa susunod na araw naman ang biyahe. Nanlong mo ako. Nakikita ko sa pantalan ang gahiganting barko na dapat ay sasakyan ko. Kapag hindi ako nakasakay, mawawala ng saysay ang pagmamadali ko. Isa pa namang sorpresa ang gagawin kong pag-uwi dahil kaarawan ng aking anak bukas ng gabi. Gusto kong mabigla siya sa pagdating ko. Bagsak ang balikat na napaupo ako sa nagkukumpulang mga bagahe. Nawalan ako ng pag-asang makakauwi kaagad dahil mukhang kailangan kong maghanap ng pansamantalang matutuluyan noong gabing iyon. Nang tumayo ako para magpasyang umalis, tsaka naman tumunog ang isang malaking tila higanting tambule sa kahanginan. Ito ay palatandaan na may barko na namang paparating. Nang humarap ako sa daungan, nagimbal ako nang makita ko ang isang napakalaking kulay gintong barko na sa pagkakaalam ko ay ang barkong kinatatakutan ng aming kababayan noon na nagpapakita sa mga baybayin ng Iloilo. Natatandaan ko, 3 taon lang ako nang pumutok ang balita tungkol sa nasabing gintong barko na napasok daw ng isa sa aming mga kababayang si Aling Catherine. Usap-usapan noon ito sa amin. 18 anyos lang siya nang masilayan ang nakakalulang gintong barko na aniya ay may sakay daw na mga aswang mula sa Inglaterra. Hindi naman sa gusto kong mainis, pero iyong mga tao kasi sa ibang lugar ay ipinapahid kaagad sa aming mga taga Iloilo ang pagkakaroon ng aswang sa Pilipinas. Lalo na sa amin, sa Antique, na marami daw hilonggong mga aswang na dumadayo pa sa ibang lugar para lang makapangbiktima. Ngayon ko na po kayo tatapatin. Sa tingin ko po ay kahit saang lugar ka mapunta, basta liblib, hindi nawawala ang aswang. Eh baka nga, kasama mo pa sila. Ang totoo niyan, mababait pa nga mga tao sa amin. Marunong gumalang at makisama. Hindi masasama at mas lalong marunong maawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangang siraan nila ang mga tao sa amin na wala namang ibang ginawa kundi ang mamuhay ng matiwasay. Kilala ang lugar namin bilang maraming aswang. Pero hindi sila nagbabasa ng history tungkol sa mga aswang na ang orihinal na pinanggalingan ng mga aswang ay lugar ng mga Bicol. Kaya lang naman sila nawala doon ay dahil sa mga Kastilang sumakop sa ating bansa. Mga tao talagang masyadong mapangusga. Pag may makitang taga-secure naman ang napapagawi sa syudad, iwas na iwas din ang marami kasi daw baka mabarang sila. Abay talagang mababarang sila oras na magsalita sila ng kahit na ano laban sa mga taong nananahimik pero ginagawa nilang masama. Ganun naman talaga eh. Kapag may ginagawang mali, ang isa, damay-damay na lahat. Katulad sa lugar namin, di ba? Si Tinente Gimo. Kaya nadamay ang lahat. Gayon pa man, napakurap ako sa harapan ng nasabing barko. Hindi ko alam kung bakit tila nahihipnotismo ako habang nakatitig sa barko. Gusto kong sumakay pero hindi naman ako tanga para magpatuloy. Alam kong may aswang sa loob na naghihintay lang kung kailan kami kakainin. Sumigaw ang ilan sa mga pahinante
Sino daw ba ang gustong makalibre ng sakay pauwi ng Iloilo? Bukas ng umaga raw, naroon na sila. Hindi lang naman ako ang nakarinig. Maging ang ibang mga pasahero na hindi nakabili ng tiket. Nagkatinginan kaming lahat. Siguro baka paglipas ng panahon, nagbago na sila. Baka may mga nadaanan din silang ibang lugar at nakakuha ng mga taong sa halip na gagawin nilang biktima, ay nalahian pa nila. Nang makita kong nagunahan sa pagsakay ang ilan sa mga pasahero, napasunod na din ako. Sinigurado ko lang na mananatili sa aking kamay ang holy water na binigay sa akin ng aking among babae. Umakyat kami sa hagdan pa isa-isa. Wala ngang hinihinging ticket. Pero may mga pakiusap sila. Kailangan nila ng ID at blood type. Buti na lang, mayroon ako niyon. Inintrigo ko sa kanila ang mga kailangan nilang makita at natuwa. Mukhang magiging libre pa ang pag-uwi ko sa amin. Binigyan ako ng numero para sa mga first class passenger. Sinuutan din ako ng singsing at inalalayan papunta sa sarili kong cabin. Ang mga bakasyonista lang, mga turista at dayo ay hiningan din ng ID. Hiningan din ng blood type, pero hindi sila binigyan ng singsing kagaya ng suot ko sa aking kamay. Ang mga empleyado ng barko may mga singsing din. Kagaya naming mga pasahero na tubong taga Iloilo talaga. Bali kung susumahin, nasa 3 lang kaming pasahero na uuwi talaga sa aming probinsya at mas marami ang mga dayo, turista at bakasyonista. Pumesto na kami sa lugar kung saan kami nararapat. Sumaludo kami sa kapitan ng barko. Isang batang-bata na binatang matikas ang katawan. Medyo maputla, matangkad at makisig. Siya raw si Kapitan Alfonso Romano. Nagpasalamat kami sa kanyang ginawang pagpapasakay sa amin. Hindi ko akalaing makakalibre kami sa pagsakay. Gayong ang aming lugar ay sobrang layo pa mula sa Maynila. Muling humudyat ang malakas na tunog ng tambule. Wala tanda ang aalis na kaagad ang barko. Ilan sa mga pasahero ay nananatili sa barandilya at nakadungaw sa dagat. Samantalang ako, kontento nang nakasilip sa Portoles. Hindi na ako nagaksayang lumabas pa. Sa ilang araw kong pagpila para makabili ng tiket, ay sa isang libreng barko pa talaga ako makakasakay. Ang 2 pasaherong kasama ko ay isang dalaga at matandang binata. Uuwi na daw sila sa aming bayan dahil minala sila sa paghahanap ng swerte sa syudad. Nakilala ko sila sa pangalang Hasmin at si Tonyo. Makaulit si Hasmin at naalala ko sa kanya ang aking anak. Kaya naman kahit wala sa plano ko ang makipaglapit sa kanya, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na makipagkaibigan dito. Naglalayag kami at hindi masama kapag kung magkaroon kami ng kausap habang nasa loob ng barko. Kinatanghalian ay inaya ako ni Hasmin na lumabas. Gusto daw niyang kumain ng barbecue. Pumayag naman ako at hinayaan siya na tawagin akong ate. Naglakad kami sa hallway at nagulat nang bumilis ang kanyang paglalakad. Halos habulin ko si Hasmin habang mabibilis ang mga hakbang niyang nakipag-unahan sa mga pasaherong nagkakagulo din sa pagbili ng tindang barbecue. Mayroon ding inihaw na atay, Betamax at chicharon bulaklak. Sa totoo lang ay natatakam na din ako sa mabangong amoy na humahalimuyak sa paligid. Tila ba takot ang dalaga na maubusan dahil sumisingit pa siya, kahit may mga linya naman. Nagreklamo tuloy ang ibang pasahero, kaya ako na ang humingi ng pasyensya. Alam ko namang hindi pa siya mauubusan dahil marami pang mailuluto ang kusinero ng nasabing barko. Naisip kong ako na ang pumila dahil bibilhan ko na din si Tonyo na sa tingin ko ay
Matanda lang sa akin ng 5 taon. Panay ang pagro-rosaryo ng lalaki kanina nang makalabas kami sa cabin. Nilapitan ko si Jasmine at sinaway na tumigil na sa kakatingala. Kagaya niya, ang ibang mga gustong bumili ay halos hindi na din makapaghintay at naaatat ng bumili sa nasabing pagkain. Sino ba naman ang mapapalagay kung sabay-sabay din kaming nagutom sa mahabang pila kanina sa pagbili ng tiket na hindi pa din naman namin mapapakinabangan. Nang si Jasmine na nga ang kailangang bumili ng pagkain, nakita ko ang mga pamatay na tingin sa akin ng serbidora. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Basta na lang sumama ang aking pagkaramdam. Kaya napalunok ako at mahinang bumati sa babae. Tila ba gusto niya akong lamunin ng buhay. Sa totoo lang ay nakakakaba. Hindi naman kasi ako sanay na tratuhin ng ganoon ng iba. Sa babae lang ako natitensyon at nababalisa sa hindi may paliwanag na sitwasyon. Nang makita niya ang suot kong singsing ay tsaka pa tumino ang mukha ng babae at naging abala na sa pagsalok ng pagkain. Bilang paggalang, ngumiti ako ng pilit sa babae. Hinintay kong mabalot ang binili ni Jasmine. Nang sa ako na ang bibili, binanggit ko ang mga pagkain kailangan kong bilhin. Pero sa kamalas-malasan, nagkulang ang ulam. At kinakailangan niyang pumasok sa lutuan para kumuha ng karagdagang kasirola. Nginisihan ako ng serbidora at sinabing maaari bang maghintay lang ako at kukuha pa muna siya ng kanyang isisilbi. Kahit ayaw ko ay wala akong nagawa kundi ang maghintay. Ngunit nakakailang minuto na ang lumipas pero hindi pa din siya lumalabas. Ang iba sa mga nakikipila ay lumipat sa ibang kainan. Naisip kong sundan ng babae. Lumapit ako sa pinto at tuminga ng malalim. Kabadong binuksan ko ang pinto ng lutuan. Sa loob ay bumungad kaagad sa akin ang sangsang at nakakasulasok na bahong hindi ko maipaliwanag kung ano. Nang tignan ko naman ang mga iyon, ay nakapagtatakang ang mga karneng hiniwa lang na maayos, nakahanay sa mga lalagyan ng naroon. Bakit ganoon ang amoy niyan? Bago pa man ako makapagsalita at makadampot ng isa sa mga lalagyan, ay sinalubong na ako ng serbidora sabay sabing, may mas masasarap pa daw na karne kaysa sa nakahilera doon. Mulagat na napatitig ako sa kanya at hindi makapaniwalang napaatras. Walang babalang binuksan niya ang munting pinto na naroon at bumungad sa akin ang ilan sa mga pasahero kasabayan ko kanina. Ang mga turista. Nakagapos ang mga ito at hindi makagalaw. Luhaan at mukhang ilang minuto na lang ang itatagal sa mundo. Bakit? Iyon ay dahil nakita kong duguan na sila at mukhang dahan-dahan na pinapatay sa pamamagitan ng paghiwa-hiwa sa parte ng kanilang katawan at tila ba tinikman. Unang rumehistro sa aking isipan ay ang umalis at humingi ng tulong. Subalit nakulong ako sa pagitan ng malalaking mga baraso ng serbidora at sa espasyong may dingding. Dahil sa pagkabigla, naitula ko siya dahilan para matumba ang babae. Kabadong lumayo ako at lumabas. Nagpunta sa kumpulan ng mga tao. Hinanap ko si Jasmine na abala na palang kumakain sa may bakanting mesa sa sulok. Kaagad ko siyang nilapitan at sinabing kailangan na naming umalis. Hindi ko na pinansin ang matatalim na titig sa akin ng serbidora habang nagsasalita na mamayang gabi raw ay bibisitahin niya ako. Nagpapagpag siya ng naalikabukang damit dahil sa aking ginawang pagtulak sa kanya. Kinagabihan nga, maaga akong nakahiga sa aking kama. Pinakikinggan ko ang tiktak ng orasan habang nakikinig sa kisame. Natatakot ako
Ayaw mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng serbidorang iyon. Nadadalawin niya umano ako. Pinili kong magpabiling-biling sa higaan hanggang sa kumabog pa ng mas matindi ang aking puso nang makarinig ng malalakas na katok mula sa labas ng aking kwarto. Hindi ko binuksan ang pinto, pero lumakas ng lumakas ang kalabog ng bayuhin ito ng kung sino mula sa labas. Halos mamamatay-matay ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano ba makakagalaw dahil pakiramdam ko wala na akong matatakbuhan. Saradong-sarado ang kwarto at walang kahit na maliit na daang pwede kong lusutan. Nanginginig na hinila ko ang makapal na kumot at nagtatalokbong. Halos hindi na ako humihinga dahil sa labis na tensyon. Nang mapansin kong tila pinipihit ang doorknob pabukas, doon na ako nahintakutang gumalaw at dali-daling nagpatihulog sa ilalim ng kama. Ilang saglit lang, may narinig akong kalabog. Tanda na binuksan na nga ang pinto. Sumikdo kaagad ang matinding kaba sa aking dibdib nang maramdaman ang paggapang ng kung anong ingay papunta sa kama. Lumulundo pa ito, tanda na may umakyat sa itaas. Tila ako nabingi sa lakas ng kabog ng aking dibdib nang makitang unang lumitaw ang buhok ng isang babae. Isang mahabang buhok na bumababa ng pabaliktad mula sa itaas ng kama. Dahan-dahang namilog ang aking mga mata sa takot hanggang sa makita ko ang nagmamay-ari ng buhok na iyon. Ang babaeng serbidora. Nakangisi ang ginang habang nakatitig sa akin. Anya, tinupad niya raw ang sinabi niya kanina na pupuntahan niya ako. Wala akong naisagot dahil sa takot, kaya naipagpatuloy niya ang pagsasalita. Napasigaw ako nang hilahin niya ang aking buhok dahilan para magawa niya akong ilabas sa pinagtataguan ko. Wala akong magawa nun kundi ang magpumiglas dahil sa labis na takot dahil na rin sa aking pinagdaanan. Nang magawa niya akong dalhin sa malaking bulwagan ay gayon na lang ang pagkasinda ko nang makitang napakaraming tao. Kami ni Jasmine at Tonyo ay binigyan ng upuan ng kagaya ng sa mga bisita. Samantalang ang mga turista, dayo at bakasyonista ay nakapwesto sa bulwagan. Kakaunti na lamang sila at nag-iiyakan. Nasindak ako sa aking nakita. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa, pero malinaw na sa aking isipan na may masama silang binabalak. Hindi ko na nasagot pa ang sarili kong tanong dahil naisip kong baka kaya nila ito ginagawa ay dahil sa ito naman talaga ang ginagawa ng mga nilalang na nasa loob ng gintong barko. Bakit ko ba nakalimutan? Sumakay ako sa gintong barko. Dapat alam ko na kung anong klaseng mga nilalang ang nananahan dito. Napakalaki kong tanga. Ibig sabihin lang nito, mamamatay na din ba ako? Biglang nagsalita ang kapitan ng barko. Sinabi niya sa amin na hindi kami kasama sa mga mamamatay. Ang mga turistang hinuli nila at nilinlang na kunwari libre ang aming paglalakbay ay may kasalanan sa kanila, kaya nila ito kailangan na patayin. Hindi makakapayag si Alfonso na magkalat ng hindi totoong kwento ang mga tao tungkol sa kanila. Oo, totoo na mga aswang ang sakay ng gintong barko na iyon. Pero hindi ibig sabihin niyon ay masaya sila sa nangyayari sa kanila. Hindi nila kontrolado ang nangyayari dahil mga itinakwil sila. Wala silang magawa kundi ang ayunan na lamang ang nangyayaring kababalaghan sa kanila. May mga pagkakataong naiinggit sila dahil nakikita nila kaming normal at masaya. Napayoko ako. Alam ko ang kwento nila dahil minsan ko nang narinig ang tungkol sa kanila kay Lola
noong nabubuhay pa ito. Sa udyat ng kapitan, hindi nakapiyok ang mga pasahero nang sugurin sila ng mga aswang. Dali-daling nagbago ang anyo ng mga ito hanggang sa maging isang tunay na halimaw. Walang nagawa ang mga turista kundi magsigawan habang pinagmamasdan, pinagtutulungan ng mga ito. Kami naman ang hinarap ng kapitan pagkatapos. Sabi niya sa mga pahinante, itapon kami sa dagat at nasa lugar na kami na kailangan naming babaan. Mahigpit niyang ipinag-utos na kailangang wala daw kaming maibabahaging impormasyon tungkol sa amin. Kahit paano, pinahahalagahan niya pa din kami dahil nagmula sa aming lugar ang unang babaeng minamahal niya. Hindi kami nakapayok nang ihagis nga kami sa malamig na karagatan. Mabuti na lang, nadaanan kami ng mabubuting mangingisda. Tinulungan kaming makaahon at makauwi sa aming mga pamilya. Ngunit sa tuwing tatanungin kami kung ano ang sinakyan namin at natagpuan kami sa dagat, hindi namin magawang magsalita. Nangingibabaw ang takot namin noon para sa pamilya at mas lalo na sa gintong barko. At yun lang po ang kababalagan ko, mga kaswang. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Muli po, ako po si Elvera ng Iloy-Iloy. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro. Ako po ay 43 anyos. Isa po akong mangingisda. Matagal na po ako sa ganitong uri ng hanap buhay. Mahirap pero alam ko naman po na nakakaya kong itaguyod ang aking pamilya. Hindi madaling maging mahirap. Halos kumapit kami sa patalim, wag lang magutom. Kung minsan naiiyak na ako sa kawalang pag-asa dahil sa mga bagay na gusto kong maabot para sa pamilya ko. Gayunpaman, gusto kong maging modelo nang sa gayon ay maisip ng aking pamilya na hindi hadlang ang maging dukha para magsikap. Ang hindi lang nila maialis sa aking sistema ay ang pagiging mapagpapaniwalain ko sa mga alamat, kwentong bayan at mga haka-haka. Isa ako sa mga tinuturing na lalaking marites. Ngunit hindi naman totoong mga kasamahan ko o kapitbahay ang aking sinisiraan sa iba. Natuto akong sumali sa kumpulan dahil naniniwala ako sa mga nilalang na tawagin nilang nating aswang. Ang totoo niyan, sinubaybayan ko ang kwento ng gintong barko. Lingid sa kaalaman ng nakakarami. May sarili kaming bersyon na alam kong totoo at siyang nagbibigay ng takot sa amin dito sa Iloilo. Hindi kami ang mga aswang sa sarili naming lugar. May mga dumating lang na dayo na siyang nakikihalubilo sa amin at naging kaisa ng aming mga mamamayan. Silang nagbigay sa aming mga kababayan ng lahing aswang. Ikwento ng aking mga magulang ang tungkol sa gintong barko. Ang mga pasaherong sakay nito ay hindi mga normal na tao. Sila ay mga banyaga mula sa bansang Inglaterra. Ayon sa kasaysayang nakalap ng mga iskolar at mga matatalino, ang mga taong ito ay dating mga bampyera at mangkukulam na nag-iisang dibdib. Dahilan para maglaho ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan. Ang kanilang pisikal na anyuman ay nagbago din, lalo na't kilala ang vampira sa pagiging isang manunupso o yung sumisipsip. Hindi yung sipsip na katrabaho mo. Kinakatakutan ng gintong barko dahil sa taglay nitong reputasyon. Hindi lang isa, 2 o 3 ang naging biktima nila, kundi marami.
at nangyayari ito sa kanilang panlilinlang sa mga tao. Ang barko ay literal na yari sa purong ginto. Maging ang barandilya nito ay nagkikislapan sa kadiliman ng gabi. May mga ilaw ito na nagmistolang alitap-tap na animoy mga bituin sa payapang gabi. Ilang tao na ang napagkakamalan itong barko na pagmay-may-ari ni Maria Cacao. Ngunit sa katotohanan, higit pa sa impyerno ang daranasin ng sinumang magnanais na pumasok sa lugar na ito. Ngunit may paniniwala ang mga matatanda sa bawat parte ng karagatang daraanan ng gintong barko ay ang pagdagsa naman ng napakaraming isda. Kailangan lang maging matapang sa pag-abang kahit mismo nasa harapan ang gahiganting barko. Iyon ang aking pinapangarap na maranasan. Gusto kong patunayan na totoo ang mga usap-usapan. Ang dalang kamalasan ng barko ay may kaakibat na swerte sa taong naniniwala rito. Kaya naman kailangan lang maging matapang at matatag. Ang gintong barko ay masyado ding mailap sa mga normal na taong kagaya ko. Nagpapakita lamang ito kapag may naging asawa akong aswang o kung hindi man ay may napatay akong kalahi ng mga aswang. Hanggang sa isang araw na, naisip kong mag-ensayo kung sakali man na dumating ang pagkakataon na makita ang gintong barko. Madalas akong umuwi sa bahay ng gabi na, pero galing lang ako sa bukid. May maliit kasi kaming sakahan doon, kung saan may mga pananim kaming inaalagaan bukod sa pangingisda. Mahirap talaga ang maging mahirap dahil walang mayaman na mahirap. Ano ba yun? Kailangan ng mahabang pasyensya at nakakamanghang pagsisikap. Alam kong may gumagala na namang bagong yanggaw sa aming lugar, si Aling Prese. Kilalang paladasal ang babae at malaki ang takot sa Panginoon. Ngunit hindi namin alam kung ano ang nangyari at basta na lang siyang nahawaan. Mula noon na hindi na niya nagagawa pang magsimba. Sa tuwing lalapit pa lang siya sa bungad ay parang napapaso siya o sumasamang pakiramdam. Hindi na din mabilang kung ilang beses na siyang nanakit ng kapwa na dati din niyang kakilala. Tuluyan na siyang iniwasan ng mga ito at naiwang mag-isa. Nauna kasi siyang hinusgahan ng kanyang mga kaanak. Kaya kagaya ng kanilang bahay ay inabandona na din siya sa takot ng mga ito na traitor rin sila ng ginang at lantakan. Mula noon, nababalitaan na namin na ikinagagalit ng husto ni Aling Prese ang makitang may nagdara ang mga tao sa kanyang baluarte. Sinadya kong dumaan doon para hamunin siya. Nung nakarang araw kasi ay sumakit ang aking ulo nang bumungad ang balita mula sa aking mga kapitbahay. Isang estudyante ang natagpo ang patay sa kabilang barangay. Ayon sa aking kakilala, aswang raw ang may kagagawa ng krimen. Winakwa kasi ang dibdib nito at nawawala ang mga lamang loob. Said pa ang dugo at animoy manikang papel na lamang dahil sa sobrang putla. Halos maglupasay ang mga magulang ng kawawang estudyante dahil mabait daw ang anak nilang iyon kahit na may pinipigilang kuryosidad sa katawan. Gusto kong bigyan ng leksyon ng matanda dahil siya lang naman ang alam naming may kakayahang gumawa niyon sa kanyang biktima. Pinagpiyastahan pa niya ang lamang loob nito. Isang desisyon kaagad ang nabuo sa isipan ko. Hindi lang ako daraan sa kanyang baluarte kundi aakyat pa ako mismo sa bahay niya. Hindi ako papayag na hindi maigante ang mga pamilya ng kanyang nilapastangan ng mga kaanak. Walang pagdadalawang isip na lumibot ako sa kanyang bakuran para lang makapasok sa kanyang tahanan. Matagumpayan kong nagawa iyon. Hindi ko naman siya papatayin. Bibigyan ko lang siya ng leksyon. Pero gayon na lang ang pagkabigla ko nang mapagtantong wala si Aling Prese sa loob ng bahay nang pumasok ako. Bukas ang kanyang pintuan.
papunta sa likod kaya naisipan kong silipin kung ano ang ginagawa niya. Nakita ko ang pagtingala ni Aling Parese sa buwan habang nagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Umuusal din ito ng ritual at kung anong mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Kinakabahan ako ang tapatras pero nasagi ko ang upuan na umusog at lumikha ng ingay. Marahas ang ginawang paglingon ni Aling Parese. Pero sa halip na siya ay ako ang nagulat sa nakitang bumungad niyang anyo. Tila siya lalaman ng tao dahil sa laki ng mga mata. Ang kanyang dila ay nakalawit at may mga pangil. Ang kanyang balat ay nagbago at nawala ang tao niyang anyo na nagpasindak sa akin. Nang sumingasing ang ginang ay hindi na ako nakapiyok pa bago pa niya ako nilundagan. Kaagad na bumaon sa aking liig ang kanyang kuko na kay tutulis at tila ba sinisipsip hindi lang ang aking dugo kundi pati kaluluwa. Pagkuhay muli niya itong binunot at mabangis na iniumang sa akin. Pinagkakalmot ako ni Aling Parese at pinorsahang itinulak. Kaya tumilapon ako sa sahig dahilan para manghina ako. Nabago kasi ang aking ulo kaya nanlabo ang aking paningin. Kaya naman hindi ko napansin ang pagdaluhong ni Aling Parese muli sa akin tsaka galit na umungol. Pinakita niyang nagtataas ang mga pangil na batid kung ilang tao na ang nagdusa. Sa pagkakataong iyon, biglang nagbago ang aking isip. Gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon ngunit hindi ko na yata magagawa pa ang bagay na iyon. Hinugot ko ang kutsilyo sa aking bulsa. Isang kutsilyo na alam kong mapupuruhan siya dahil ito ay yari sa tanso. Walang babalang isinaksak ko ang patalim sa kanyang katawan dahilan para siya ay mawalan na ng malay. Sa ibabaw ng tiyan ko siya sinaksak at hinayaang bumaon ang patalim kaya bumulwak ang masagana niyang dugo. Batid kong nagulat siya sa aking ginawa pero agaran na akong humingi ng tawad. Galit ako sa mga aswang na kagaya niya at kailangan na talaga na mag-ensayo ako para mapatunayan ko sa mga nilalang na sakay ng gintong barko na hindi kami natatakot sa kanila. Walang pagdadalawang isip na muli kong hinugot ang kutsilyo kahit nagmumukha ng gripo ang kanyang katawan. Agaran kong ibinaon sa kanyang liig ang patalim at hindi na siya hinayaan pang mabuhay. Bumagsak siya sa sahig at dilat ang mga mata at hindi na ibalik pa sa dati niyang anyo. Nang makita kong bumalagta na ang aking kalaban, tulero akong tumayo at nagpalingon-lingon sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Biglang lumukob sa aking buong pagkatao na may nagawa akong kasalanan. At hindi ko ito mabubura pa sa aking alaala. Wala sa sariling umuwi ako sa bahay. Nagtaka pa ang aking asawa at natakot nang makitang duguan ang aking mga kamay. Gayunpaman ay hindi ko sinabi sa kanya na pinatay ko ang aswang na si Aling Parese. Ang natatandaan ko lang, sumakay ako sa isang bangka at nagpaalam kay Mrs. na pumalaot. Ibinulsa ko ang buntot paging pagmamay-ari ko. Ito na ang pagkakataon ko para makita ang gintong barko. Hindi ko na maalala kung saan banda ako ng karagatan napunta. Ang alam ko lang, nasilaw ako nang mamataan ng isang nagliliwanag na bagay mula sa di kalayuan. Nakakalula ang itsura nito. May mga ilaw sa paligid at napakataas. Tila ako nakatingala sa isang gusaling may 6 hanggang 8 palapag. Halos mabingi ako nang tumunog ang malahiganti nitong tambole. Tsaka dumaan ito sa di kalayuan kung saan naroon ang aking bangka. Bahagyang umalon sa kanyang pagdaan at naramdaman ko ang paghampas ng malamig na simoy ng hangin. Tila ba nagbabanta at nagpapahiwatig ng kapahamakan. Nananadyang huminto sa aking harapan ang malaking gintong barko. May tayog at kairangya na tila ba bawat piraso ay milyon ang halaga.
Napalunok ako nang makitang may pwede akong daraanan sa may gilid. Tila ba ito ang daraanan ng mga taong na-stranded sa gitna ng karagatan. Namamanghang inilapit ko ang aking bangka at nagpasyang umakyat muna sandali bago ako mangisda. Umiikot kaagad ang aking isipan sa kaalamang ang nasa aking harapan ay purong ginto. At siguradong yayaman ako kapag may nadala akong kahit isang gintong pako man lang mula sa barkong iyon. Humakbang ako papasok at umakyat sa hagdanan. Sinubukan kong sumilip sa bawat kubierta. Nagtaka ako kasi walang tao. Nakabibinging katahimikan ang sumasalubong sa akin. Hindi ko tuloy may iwasang magtaka kung nasaan na ba ang mga aswang at kung totoo bang ito nga ang gintong barko na palagi kong naririnig sa kwento. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang kainan. May mahina ngunit magandang musikang pumapailan lang sa ere. Ang itsura ng restaurant ay kagaya ng mga nakikita kong mamahalin sa syudad. May mga musikero sa pinakaentablado at tumutugtog. Higit sa lahat, napakaraming napakagandang babae. Tiyan ako. Inalalayan ako ng isa sa kanila at tinawag na sir. Kaysay ako. Sobra. Unang beses kong narinig na tinawag akong sir at sobrang natuwa ako talaga. Pakiramdam ko, nasa isang cruise ship ako at nakikipagsabayan sa mga mayayamang pasahero. Nagpakilala sa akin ang magandang babaeng umalalay sa akin. Siya daw si Tina. Si Atinabong. Aniya, gusto ko raw bang kumain ng espesyal na putahe? Wala sa sarili na tumango-tango ako at kaagad na nagpahila sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Pero nagmuestra lang siya na wag daw akong maraming tanong. Hindi na ako nakapayok nang dalhin niya ako sa isang malaking private room at doon nagulat sa dami ng nakahain sa mesa. Hindi ko alam na may mga nakalatag pala doong mga handa. Ang nakakakimba lang, hindi ito kagaya ng butahing nakagawian kong kainin. Paresko pa ang dugo ng babaeng nakabulagta sa mesa. May nakatarak na kutsilyo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga lamang loob ay bahagyang hinila na halos lumaylay na sa mesa. Nagsipatakan ang dugo mula doon. Sa kabilang espasyo naman, may mga putol-putol na katawan ng tao. May sinabawang daliri, prito na hita, ginataang mata at marami pang iba. Takam na takam ang itsura ng babaeng aking kasama, samantalang ako naman ay masusuka na sa labis na panditire. Umabaresyete sa akin ang babae at pinaupo ako sa mesa. Hinihingil na ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung swerte ba o hindi ang pagpasok ko sa barko. Nagsisimula na ako sa pagkakabalisa. Namutla na ako lalo na't ayaw tanggapin ng aking katawan ang malansang amoy ng dugo. Sinubukan pa akong subuan ni Tina pero umiwas ako. Tinitigan ko ang mga pagkain. Hindi ko talaga matek o hindi ko kayang kainin ito. Gustong bumaliktad ng sikmura ko. Hinarap ako ni Tina. Nanlalaki ang kanyang mga matang sinubo ang isa sa mga daliri. At istriktang sinabi na ayaw ko raw ba sa inihanda niya. Umiling ako at sinabing hindi ko maatim ang kumain ng tao. Nanggigigil siya sa sobrang galit at ibinalya ang mesa. Natapon ang laman niyon at nagkalat sa sahig. Sinamantala ko ang pagkakataon at lumabas ng kwarto. Halos panawan ako ng ulirat nang makita ang hinahabol niya ako. Tinatagan ko ang aking sarili at nagtatatakbo. Wala akong pakialam kung maiskandalo ko man ang lahat. Ang mahalaga ay magagawa kong makatakas sa lugar na ito.
Lingid sa kaalaman ng aking asawa ay nanguha ako ng dinamita kanina. Hindi ko naman ito gagamitin laban sa mga isda, pero planado ko na ang pagpunta sa lugar na ito. Lahat na lang ng kwento ng mga nakakatanda ay may kaakibat na kondisyones, pero maisagawa ko ng tama ang aking mga gusto. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo nang makita ang nagkukumahog sa pagsunod sa akin ang aswang. Tila ako papanawa ng ulirat sa kanyang ginawa. Pero pasalamat na lang talaga ako dahil hindi niya ako magagawang hawakan. Dali-dali akong bumaba sa hagdanan hanggang sa tingin ko ay malapit na ako sa aking bangka. Umaangil at sumingasing ang nilalang. Hindi niya ako naabutan pero humahalakhak pa din siya. Ang sabi pa niya, kahit daw lumayo ako, ay kaya niya akong sundan dahil nakakalipad siya. Nang sasampa na sana ako sa aking bangka, humarang bigla ang babae. Umaangil niyang sinabi sa akin na hindi na raw ako makakaalis ng buhay. Sa loob ng gintong barko na daw ako mamamatay at pagpepestahan nila. Kinabahan ako. Ayaw kong isiping katapusan ko na, ngunit may masama akong kutob. Nang makita ko nga kung paano siya umatungal, ay kaagad ko nang inilabas ang aking buntot bage. Nangangalit ang mga bagang na iwinasiwas ko ito kay Tina, kaya siya nasugatan. Lumaban siya sa akin at gumanti ng kalmot. Naggantihan lamang kami hanggang sa magawa ko ngang maitulak si Tina pahulog sa dagat. Akala ko malulunod na siya kasi nga maalat ang tubig. Hindi niya naman kayang labanan ang pangontrang mas marami pa sa kanya. Ngunit nagulat ako kasi nagawa pa niya akong hablutin bago pa man ako tuluyang makatawid sa aking bangka. Tsaka ko narinig ang malalakas na yabag mula sa open deck sa ibabaw. Mukhang balak ng rumesbak ng iba niyang mga kasamahang aswang. Naalarma ako at nagpumiglas mula sa pagkakahawak niya. Ewan ko lang kung saan ako nakakuha ng lakas na loob na itulak siya, tsaka hinagisan ng dinamita. Naglikha ito ng malakas na pagsabog na alam kong gugulantang sa mga kapwa ko mangingisda. Ngunit wala akong pakialam sa mga oras na iyon. Kailangan ko nang maging ligtas. Salamat na lang at matiwasay akong nabitawan ni Tina. Sa tingin ko nga ay kasama siyang sumabog sa dinamita. Bakit naman hindi? Napansin kong kumakalat ang kanyang katawan sa buong paligid. Hindi ko na ininda pa ang takot at mas nilakasan ang loob na lumayo sa malaking barko na iyon. Kinalagan ko ang pagkakatali tsaka naglayag nang wala ng ibang inihangad maliban sa paglayo sa nasabing barko. Hindi nagtagal. Nakita kong dahan-dahan na naman itong umuusad. Alam kong napakaraming baong kababalagan ng nasabing barko. Pero isa lang talagang natitiyak ko. Mahirap kalaban ang mga nasabing nilalang. Kinaumagahan, nagulat ang lahat nang dumaong ako sa baybayin. Marami akong dalang isda. Nagtanong sila kung ano raw ba ang ginawa ko. Tumawa lang ako at nagkibit balikat. Hindi nila alam na pumatay ako ng 2 aswang para lang makakuha ng maraming huli. Sina Aling Prese at Tina. At dito na lang po magtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Pagpalain din palagi ang mga nakikinig palagi sa inyong kwento. At makarami pa sila ng kape. Alright. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Troy. Ako ay 33 anyos. Nakatira po ako rito sa isang lugar dito sa baybayin ng Aklan.
Nakakahiyaman pero hindi ko na po itatanggi ang aking pinagkukuhanan ng hanap buhay. Isa po akong magnanakaw. Matagal ko na itong ginagawa noon. Maglilimang taon na. Hustler na yata ako dahil walang mintis ang ginagawa kong pagnanakaw. Yung pinakapaborito kong pagnakawan ay sa gitna ng siksikan. Yung maraming tao, kagaya sa mga pampublikong lugar. Marami akong nai-snatch na bag doon. Mahirap maging wanted. Nagkataon kasi na may pinagnakawan ako ng bag na basta na lang namatay. Tapos may nakakita sa akin. Ako ang pinagbintangan. Hindi ko naman talaga siya pinatay. Pinagulat na lang ako kasi nga bigla na lang siyang sinundan ng isa na nawang lalaki na nagkataong nakaaway pala niya. Mas lamang pa ang pagiging saksi ko kaysa sa pumatay. Para makatakas sa aking kasalanan, napilitan akong umuwi ng Iloilo. Isipan ko kapag nasa malayo ako, makakalimutan ko din ang lahat tungkol sa ginawa ko. Wala naman silang ebidensya na ako talaga ang sumaksak. Umuwi ako sa amin at pinilit na kalimutan ang mga nangyari. Naging matiwasay naman ang aking pananatili sa aming baryo. Tahimik at maaliwalas at masaya. Natutuwa din ang aking mga magulang na malaman nilang hindi na ako babalik pa sa Maynila. Ayon kay nanay, may kasama na daw si tatay sa pangingisda tuwing papalaot siya sa gabi. Kapag pumapalaot siya ay napakarami ng kanyang naging karanasan na hindi rin siya nagkukulang sa pagbabahagi sa akin. Ako pa naman ay nakasanayan ng makinig sa kanyang mga kwento, lalo na kung isa sa mga ito ay tungkol sa gintong barko. Ayon kay tatay, maliit pa lang ako nang makapatay siya ng aswang. Si Aling Prese ang pangalan. Hindi niya daw sana balak na patayin ito pero marami na daw nabibiktima ang nasabing aswang sa aming lugar. Hindi na mabilang ang kanilang mga nabiktima na labis nagbigay ng sakit sa mga kaanak nito. Gayunpaman, kahit walang kinalaman si tatay sa mga namatay, ninais niyang makatulong sa mga taong nabiktima. Siyang naghanap ng paraan para masaktan si Aling Prese hanggang sa mamatay. Bukod pa doon, may paniniwala kasi siyang sinusunod na totoo daw at walang halong kasinungalingan. Iyon ay makikita raw ng isang tao ang gintong barko kapag nakapatay siya ng aswang. Namangha ako sa kanyang sinabi. Hindi alam ni na tatay na nagnanakaw ako sa Maynila. Nang marinig ko ang tungkol sa gintong barko, nanlaki kaagad ang mga mata ko. Tila ba hindi ko na kayang maghintay ng maraming taon o nang pumatay ng aswang para makakita niyon. Kung ginto ang nasabing barko, malamang mahahalaga ang lahat ng kargamento nito. Malalaki ang halaga at siguradong yayaman kami. Oras na makakuha ako ng bagay mula doon. Isang hapon noon, galing ako sa tindahan. Sabi ni tatay, para magpakita sa akin ang aswang ay kailangan ko siyang hamunin. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako nasisindak sa kanya. Habang naglalakad ay naririnig ko ang pagkikik ng isang aswang. Kaya naman ginaya ko ang kanyang paghuni. Sabi kasi sa akin ng aking tatay, ito daw ang paraan ng mga tao para hamunin ang aswang. Narinig kong gumanti ang aswang. Nangangalit sa galit. Tumawa lang ako at nagpatuloy sa pag-uwi. Nakatagda na ang aking plano. Kailangan ko lang na may mapatay ding aswang. Kagaya ng ginawa ni tatay nang sa gayon ay magawa kong makita ang gintong barko. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng aking pagpapaantok, kinilabutan ako. May mga ingay at kaluskos akong narinig sa labas. Tila ba gumagapang. Animo nagbabalak na pumasok. Nagtaasan ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung ano ba ang mayroon pero idinilat ko ang aking mga mata.
Kitang-kita ko ang bulto ng isang babae na dahan-dahang binubulatlat ang aming bubong na yari sa kugon. Nakiramdam ako. Maya-maya lang ay dagimbal ako at nagsisigaw ng humaba ang kanyang dila at pumupulupot sa aking braso. Naghilahan kami habang pinipigilan ko ang aking sarili na mailabas niya sa bubungan. Napakalakas ng aswang. Mahigpit ang ginawa kong paghawak sa kama habang naghahanap ng paraan kung paano siya malalabanan. Hindi ko maiwasang mandiri habang pinagmamasdan ang itim at maligkit niyang dila na nakapulupot sa aking balat. Kung nagkataong nasa ibang sitwasyon ako, malamang hintakot na akong humingi ng tulong ngayon. Sumama ang pagkaramdam ko na makitang nakakadiri ang pagpatak ng malapot niyang laway sa aking balat. Nalanghap ko kasi ang lansa niyon. Amoy masangsang at nakakasulasok. Binilasan ko ang pag-iisip kung paano ko nga ba masasaktan ng aswang nang sa gayon makawala na ako sa kanyang ginagawa. Mabuti na lang naalala ko ang punyal na gawa sa sinubong na binigay sa akin ni tatay noon. Minsan na din daw nintong niligtas ang buhay niya laban sa mga aswang. Hindi naman kawalan kung gagamitin ko ito ngayon. Nakatago ito sa drawer kung saan ako malapit ngayon. Pilit kong inabot ang lalagyan. Panay ang angil ng aswang na halos pilit na niya akong abutin sa labis na pagkatakam. Nakipagtagisan ako ng lakas para makuha ang nasabing bagay at binuksan ang kinalalagyan niyon ngayon. Nang mabuksan ko ang drawer, hinablot ko ang punyal at walang babalang isinaksak sa kanyang dila. Dahilan para maputol ito. Umatungal ang aswang sa sakit at tila sawang kay bilis na kalayo sa akin. Gayon pa man imbis na nasa bubong siya ay nagawa pa niyang makababa at nagpalibot-libot sa aking kwarto. Nang sa gayon ay maabot na talaga niya ako. Umiling ako at maras na sinabing hindi niya ako kayang talunin. Sanay akong pumatay ng aswang. Narinig kong humagikgik ang nilalang. Nakarinig ako ng hagikgik ng nilalang at sinabing iisa nga lang siya ngayon, pero marami sila kapag nagpunta kami sa dagat. Naalarma ako sa kanyang sinabi. Kung gayon, ang aswang na nakasagupa ko ay nagmula sa gintong barko. Hindi na ako nagaksaya ng panahon at kaagad na siyang sinaksak. Umagos ang kanyang kulay itim na dugo, dahilan para umangil siya. Sumingasing ang aswang at nanlilisik ang mga mata na tumingin sa akin. Sabay sigaw ng pagkatinis-tinis. Kita ko ang matinding puot sa kanyang mukha. Partikular na sa kanyang matang pagkapulang-pula. Nakabuelo ako para sa isang paghahanda. Dinaluhong niya ako at nakipagtagisan ng lakas. Nagpagulong-gulong kami sa aking kwarto. Habang kinakalmot niya ako ay iwanasiwas ko naman sa kanya ang aking hawak na punyal. Sinasadya ko masugatan siya para na din manghina siya. Ilang saglit lang bumagsak siya at bumulwak ang dugo sa tiyan na hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Nasaksak ko siya. Ang aking pagkabigla ay dahan-dahan naging ngiti. Ibig sabihin, makikita ko na ang gintong barko. Dali-dali kong kinuha ang langis na nakalagay sa botelya. Alam kong ito ang pangontra ni tatay laban sa mga aswang. Siguro hindi sila maniniwala sa nagawa ko nung gabing iyon. Pero gusto kong magmalaki at matuwa sa aking ginawa. Ibinuhos ko ang langis sa matandang aswang at hinayaan siyang magliyab hanggang sa matupok ng apoy. Hindi ako maririnig ni tatay at nanay dahil wala sila noon sa bahay. Sa pagkakaalam ko ay si nanay muna ang sumama kay tatay sa pagpalaot. Napaisip ako. Dalawa ang bangka namin. Kung gagamitin ko ang isa, tiyak na makakasunod ako sa kanila. Napangisi ako at sinubukang ibulsa ang ilan sa mga abo ng aswang na aking nakasagupa. Baka magamit ko ito sa hinaharap. Nagtungo ako kaagad sa baybayin. Naroon ang natitirang bangka namin.
Kaagad ko itong itinulak sa tubig at saka sumampa. Pinaandar ang makina nito at hinayaang maglayag sa madilim na laot. Malayo-layo na ako sa baybayin nang may mamatan akong liwanag na dako pa roon. Naisip kong mas lapitan pa ito. Klaruhin kung ano ang naroroon. Pinatay ko ang makina at pinilit na magsagwan. Pinatay ko din ang ilaw at kaagad na nanahimik habang pinakaramdaman ang paligid. May naririnig akong nagsigawan. Pamilyar ang mga boses na mga ito. Sumikdo ang aking dibdib at pilit na inaninag ang paligid. Sina nanay at tatay ang aking nakita. Ngunit may mga kasama sila. Hinihila sila ng mga taong hindi ko alam kung saan galing o kung ano ang sinasakyan. Pilit kong inaninag ang paligid. Sa gilid ng kanilang bangka, may nakita ako. Isang napakalaking barko na yari sa ginto. Nagkikislapan ng ilaw at tila mga bituing kumukuti-kutitap. Napakaganda nitong tignan. Maging ang dingding at mga materyales na ginamit ay yari talaga sa ginto. Umiral na naman ang aking ugaling magnanakaw. Kahit hindi pa ako nakakaakyat sa barko ay tumatakbo na kaagad ang aking isipan sa kung alin ang una kong nanakawin. Kung may babalikan pa ako at kung paano ko malulusutan ang mga aswang. Maliban kasi sa ginto, sigurado ako may mga mamahaling brilyante at diamante sa loob ng barko. Nangangati na ang kamay ko. Kailangan mauna ko munang iligtas si nanay. Inihanda ko ang aking punyal tsaka dahan-dahang sumunod sa itaas. Naipasok na ng mga aswang ang aking mga magulang. Alam kong may gagawin silang masama sa mga ito. Naikwento na sa akin ni nanay na may napatay daw na aswang si tatay noon na nagngangalang Tina. Baka ito na ang hudyat ng paghihiganti ng mga aswang na sakay sa gintong barko. Nang makasampa ako, namilog ang aking mga mata sa labis na pagkalula. Mangang-mangha ako sa aking nakikita. Kung hindi lang aswang ang sakay ng nasabing barko, ay baka hinalikan ko na ang lahat ng parte ng barko na nadadaanan ko. Patiyad akong pumasok at napunta sa open deck. Tahimik. Tanaw ko ang kadiliman ng karagatan na nais yatang humalik sa langit. Atras na sana ako ng magulantang sa boses na nagsalita sa aking likuran. Anya. Bakit una ko pang pinansin ang kagandahan ng tanawing nakikita ko kaysa sa kaligtasan ng aking mga magulang? Talaga bang hindi raw mahalaga sa akin ang mga ito? Mapait akong ngumiti. Ang totoo, mga magulang ko sila. Mga kinikilalang magulang. Kailan lang nang ipinagtapat ni tatay sa akin na ang aking ina ay isang aswang. At nakatira siya sa gintong barko na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nais ko makapasok sa gintong barko ay ang makita ang aking ina at makahingi ng sustentong ginto. Pero paano nito nalaman na mga magulang ko nga ito? Alam ko din naman na hindi nila pakikialaman ang aking mga kinikilalang magulang. Kontrolado ng aking tunay na inay ang mga aswang sa kanyang nasasakupan. Siya ang pumapangalawa sa kapitan at sinusunod ang mga utos niya. Hinarap ko ang babae at nginitian. Mahina kong binanggit ang pangalan niya. Kay tagal na mula nang huli kaming magkita. Hindi ko aakalaing totoo ang usap-usapan na naroon nga siya sa gintong barko. 5 taon lang ako nang magpaalam ang aking nanay Merna na pupunta ng abroad. Magtatrabaho siya dahil iniwan na kami ng tunay kong ama noon at sumama sa ibang babae. Nasasaktan man, wala akong nagawa kundi ang payagan siya. Ito lang din ang alam kong solusyon para makalimutan ang aking palalong ama. Iniwan niya ako sa mga kinikilala kong magulang ngayon na malalapit lang din niyang kaanak. Sumakay siya ng barko papuntang England. Ilang taon din ang lumipas hanggang sa tumawag siya at magpadala sa amin ng malaking halaga. Masaya na sana ako ngunit
Isang araw bigla na lang niyang sinabing nagkasakit siya at mukhang hindi na makakauwi pa. Sa pagtatanong-tanong ko ay napag-alaman kong ang mga amo pala ni Mama sa ibang bansa ay mga bampera na nakipagrelasyon sa mga mangkukulam. Ipinagbabawal ito sa kanilang lugar, kaya naman kinakailangan nilang lumipat ng matitiran. Ngunit namatay ang kanilang mga amo at nailigtas ang anak nitong si Alfonso. Palipat-lipat sila ng lugar, lalo na at may pagkaamaranhig ang kanyang mga magulang. Kung saan ito namamatay ay nabubuhay itong muli para sundan ang kanilang kaanak. Nitong huli lang, nangyari na naman ang kinakatakutan nila, ang tugisin ng gobyerno ng buong Inglaterra. Kaya kahit mahirap ay nagdesisyon na sumama si Mama kina Alfonso. Nagulat siya sa kaalamang si Alfonso ay 200 taong gulang na pala. At hindi lang si Mama ang sumama sa kanya. Sa katunayan niyan, nagpahawa si Mama kina Alfonso para magawa niyang mabuhay ng mahabang panahon hanggang sa mahanap na niya ako. Ang nangyayari, sumakay sila sa gintong barko at nagpapakita sa karagatan ng Pilipinas kung saan ligtas ang mga kapwa nilang aswang. Kapag nawawala naman ang barko ay nasa Inglaterra daw sila at nagsisimulang magbagong buhay. Ngunit palagi silang natatagpuan, kaya naman hindi nila magawang manatili ng matagal doon at aalis na naman sila. Sinabi ko sa aking mama na pakawalan nila sina tatay at nanay. Mabagal siyang umiling. Sa pagkakataong ito, mas matimbang raw ang ibang tao kaysa sariling kadugo. Nagkasala si tatay sa aswang na nagngangalang Tina at kailangan nila itong maparusahan. Labag man sa aking kalooban, kailangan ko daw lisanin ang barko at huwag nang babalik kahit kailan. Hindi maganda ang ginawa kong pagpatay sa mga aswang na aking nakakasalamuha. Nararamdaman nila ang kanilang kawalan at natutuntun ang taong may gawa niyon. Isa pa, hindi na raw kami magkatulad. Aswang na siya samantalang tao lang ako. Ang masakla pa, siya pala at si Alfonso ay tunay ng mag-asawa. Dagdag pa ng aking ina, huwag na daw akong mag-abalang humingi sa kanya ng ginto dahil hindi ko alam kung saan yari ang gintong ito ng mga barko. Ito ay mula sa dugo ng mga biktima nilang tao na hindi sinasadyang naligaw sa kanilang barko. Hindi nila sinisipsip ang mga likido at hinahayaan lang itong dumaloy. Umagos lang ang mga ito at nagiging ginto. Bilang bahagi ng kapangyarihan na ibinigay ng mga makapangyarihan na mangkukulam para maging baluti nila sa paglalayag. Umiling ako, hindi iyon totoo. Naisip ko, nililinlang lang ako ng aking ina dahil sakim siya. At hindi niya ako mapipigilan kapag naisin ko mang kuhanin ang mga bagay na gusto ko sa lugar na iyon. Nilagpasan ko si Mama at dali-daling pumasok sa pinakaunang pinto na aking nadaanan. Tinawag ko si nanay at tatay ngunit nagimba lang ako nang makitang nakahandusay na ang dalawa sa daanan at may nakakubabaw na ng mga nilalang. Dilat ang mga mata nilang dalawa. Wala nang buhay at dahan-dahang winawakwak ang kanilang tiyan. Naabutan ko pa ang isa sa mga aswang na isinusubo sa kanyang bibig ang bituka ni nanay. Nag-init ang aking ulo at dumukot ng abo ng aswang sa aking bulsa. Isinaboy ko ito sa mga aswang at gayon na lang ang pagkikisay ng mga ito nang tamaan sila ng abo. Nagliliyab sila at naglalagablab. Sinamantala ko naman ang pagkakataon. May natagpuan akong palakol. Kaagad akong nagtungo sa pinakamalapit na barandilya at winasak ito. Nang makakuha ako ng kasing haba ng isang dipa ng tubo, dali-dali akong bumaba patakas. Wala na si nanay at tatay. Itinakwal na ako ng sarili kong ina. Hindi naman pwede na mamamatay na lang ako dito habang nilalantakan nila. Nilakasan ko ang aking lobo at tinakbo ang aking bangka.
Matagumpay akong nakasakay at hinayaang makalayo sa gintong barko. Tumatawa pa ako habang umiiyak. Mayaman na ako. Sapat na ang gintong tubo mula sa barandilya para magkapera ako. Kay bilis na wala ng barko sa aking paningin. Ngunit nang malapit na ako sa baybayin, sinulyapan ko ang gintong tubo. Nagulat ako nang dahan-dahan itong nalusaw at naging dugo. Tunay ngang hindi sakim ang aking ina. Nagsasabi siya ng totoo. Ngayon, napakarami kong pagsisisi tungkol sa mga bagay na sana ay hindi ko na ginawa. Lumipas naman ang mga taon ay may nakilala akong babae na tuluyang nagbabago sa aking buhay. Walang iba kundi si Mylene na taga-Aklan. Nagdesisyon kaming dito na tumira at lisanin ang aking lugar para malimutan ko ang mga ala-ala na naging memories. Tama ba pagkasabi ko? Tapusin ko na lang to. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Oras na para magkape. Kahit kakatapos lang magkape. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. 53 anyos. Isa akong mangingisda at nakatira sa Aklan. Dito sa aming probinsya, pangingisda ang pangunahing naming ikinabubuhay. Mula sa aming lolo, mga magulang at iba pang kaanak, ang pagpapasa-pasa ng aming pangkabuhayan. Ang aking tatay ay halos tuwing hating gabi nagpupunta sa laot para mangisda. Noong maliit pa ako, mag-isa niyang ginagawa iyon, ngunit kalaunan ay iba na ang naging takbo ng pag-iisip ng tao kapag nagkakaedad na. Nagdesisyon ako na tumulong sa pangingisda. Oo, mahirap lang kami. Wala kaming sapat na halaga para maging mariwasa. Anong mariwasa? Kaya naman naisip kong mas mabuti kung mapapakinabangan ko ang aking katawan sa pagtatrabaho sa laot kaysa gumaya sa aking mga kakilala noon na kaitatayog ng pangarap pero wala namang naaabot. Sakit nun. Siguro, medyo masakit akong magsalita, ngunit iyon naman ang totoo. Hindi ko kailangan ng mabulaklak na pananalita para magsikap. Kailangan na talaga ito sa aming buhay. Hindi naman ako nahirapan sa pagtulong sa laot. Mahilig magkwento ang aking ama, kaya walang matamlay na sandali sa pagitan naming dalawa. Matanda na si tatay, ngunit malakas pa ding tumawa at napakaraming alam. Hanggang sa naikwento niya sa akin ang tungkol sa gintong barko na palagi daw nakikita sa karagatang sakop ng aming probinsya tuwing bilog at maliwanag ang buwan. Sabi niya, ang nasabing gintong barko ay lulan ang mga aswang na mula pa sa Inglaterra na napilitang lumikas dahil sa tinutugis ng mga ordinaryong tao sa kanilang lugar. At dahil doon, sa tuwing naglalayag kami, panay ang pagdarasal ko na sana ay huwag kaming makakita ng gintong barko sa laot. Maraming tao na daw kasi ang nabiktima niyon. Kailan lang ay may lalaking mangingisda ang umuwi na nawawala sa sarili. Ipinagmamalaki niyang may dala siyang ginto, pero nagulat ako nang malamang ang itinutukoy niyang ginto ay ang dugo na nasa kanyang bangka. Pinagbintangan pa ang lalaki na siyang pumatay sa kanyang mga magulang dahil nawawala na ang mga ito, pati ang bangka ng mag-asawa. Mariing sinabi ng lalaki na ang gintong barko daw talaga at ang mga sakay niyon ang may kagagawan sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Nakatakas lang daw siya at nakapagnakaw ng ginto, kaya nagawa niyang makaligtas.
Ngunit hindi pinapaniwalaan ng mga pulis ang kanyang sinabi. Napag-alaman kasi na ang nasabing lalaki ay isang magnanakaw sa Maynila. Napilitan lang na umuwi dahil may pinatay na ginang. At nung mga panahong iyon ay nasa mental ang lalaki at hindi makausap ng matino. May binabanggit siya ng mga pangalan na hindi namin alam kung totoo bang nabubuhay o gawa-gawa niya lang. Hindi ko magagawa ang ginawa ng lalaki sa kanyang mga magulang. Kahit mahirap kami ay may respeto kami sa isa't isa. Malaki ang takot namin sa Panginoon. Nagtutulungan kami sa paghahanap buhay. Dahil wala kaming lugar na pwedeng pagbentahan ay sa baybayin kami mismo naghahanap ng customer na bumibili ng aming mga paninda. Ang hindi mauubos ay ginagawa naming tuyo. Dahil sa aming mga kita ay nakapagpundar din kami ng mga kagamitan paunti-unti. Bahay at nakabili ng lote. Naipangako ko din sa aking sarili na tatandaan ang lahat ng kanilang tinuro para payapa lang ang aming buhay. Hanggat nagiging mapagkumbaba ang isang tao, tuloy daw ang biyaya. Kalaunan, nabili namin ang isang bahagi ng lote na nagsisilbing tambayan namin ng aking pamilya kapag wala kaming ginagawa sa maghapon. Nasa harapan ito ng baybayin, maganda at maaliwalas. Minsan, nagpapahangin kami ni tatay nang may matanaw kaming kumikislap na bagay sa dagat. Maliit lang ito sa simula hanggang sa papalaki ng papalaki. Nang makita namin ito sa malapitan, ay nagulat kaming dalawa. Ang gintong barko. Tila kami tinakasan ng kaluluwa habang dumadaong ito, malapit sa aming kinaroroonan. Kagaya ng mga nakagawian ng mga nilalang sa barko, ay tumunog ang malahiganting tambolin nito na para bang hudyat na sila ay darating. Inakay ako ni tatay at nagtago kami sa malalaking bato. Walang makakakita sa amin doon. Naghintay kami ng ilang saglit hanggang sa mapansin namin na may nagsibabaan sa barko. Mga banyagang tao na may asul na mga mata, matatangkad at maputla. Marangya ang kanilang mga damit at nagkikislapan sa kanilang suot na mga alahas. Sa madaling salita, mga maharlika ang mga taong sakay ng nasabing barko. Tahimik akong napalingon kay tatay na noon ay namimilog ang mga mata. Aniya, ito daw ang maalamat na barko na sakay ang mga aswang. Kinilabutan kami at nanahimik sa aming kinaroroonan. Nakita ko ang iilang mga banyagang trabahante na may bitbit na naglalakihang baol kung saan balak nilang hakutin ang mga ito. May isang babaeng may mahabang bestida at pamaypay ang bumaba kasama ang mga trabahante na parang binibigyang instruksyon kung saan ilalagay ang mga iyon. Hindi ko maiwasang malula sa laki at kislap ng gintong barko. Ngunit si tatay, kinalabit ako. Huwag daw kaming magpalinlang sa nakikita ng aming mga mata. Wala daw siyang nakikitang masaya sa pagbaba ng mga aswang sa aming isla at sa pag-iiwan ng kung anong bagay na iyon sa aming lugar. Saglit pa silang nagtagal hanggang sa pumasok na ang mga aswang sa kanilang barko. Sabi ni tatay, mga aswang daw ang mga ito. Hindi ko lang alam kung totoo, kay gaganda naman kasi ng mga aswang na nakikita ko. Lalo na't ang sinasakyan nilang barko ay nakakalula din. At hindi biro ang halaga kapag dinala sa merkado. Sabi niya, huwag daw akong maniniwala sa mga nakikita ko. Ang mga aswang daw ay mahilig manlinlang. Minsan nagpapanggap silang mahina para magawa nilang saktan ang mga taong maawa sa kanila. Nagpapanggap silang kaawa-awa para tulungan sila ng mga taong balak lang din naman nilang biktimahin. Nang makaalis na ang mga aswang, nagpasya kaming lapitan ng mga baol na kanilang iniwan. Kulay ginto din ang mga ito
Hindi ko alam kung ginto rin ba ang nasa loob ng baon. Basta ang alam ko lang, magkakapera kami oras na makuha namin ang mga iyon. Nauuna akong naglakad pahakbang sa mga baol. Nasa 3 ito at mukhang mabibigat. Nagulat ako nang sumigaw si tatay sabay sabing wag ko daw munang buksan ang mga baol. Kailangan daw muna naming makasiguro. Umuo ako pero hindi ko siya sinunod. Nauna kong binuksan ang unang baol at nagulat ako nang makita ng punong-puno ito na mga mamahaling mga kasuotan. Mga sapatos, mga sombrero, at kagamitan na pwedeng ipagmamay-ari ng lalaki. Bawat damit ay may magagandang disenyo na mula sa kristal at pilak. May mga ruby at diamond. Sa sobrang ganda ng nasabing damit ay naakit ako nito. Binuksan ko ang ikalawang baol. Mga librito naman at iba't ibang kagamitan ang naroon pero mahahalaga pa din. May mga singsing at iba't ibang klase ng alahas. Mga mamahalin at hindi basta-basta nabibili dahil sa nakakalulang halaga. May sombrero para sa kapitan at may baston. Napakunotno ako. Tila sa kapitan ang damit at mga kagamitang ito. Patay na ba ang kanilang kapitan? Napatingin ako kay tatay. Nagandahan siya sa nasabing mga kagamitan. Ngunit sinabi niya sa akin na ayaw daw niyang mapabilang ako sa mga aswang na naghihintay sa loob ng gintong barko. Hindi pa ito umaalis sa ngayon. Pagdating sa ikatlong baol, hindi ko na hinintay na mabuksan pa ito ni tatay. Ako pa din ang nagbukas niyon ngunit sa gulat namin, isang itim na usok ang lumabas. Nabalak sanang pumasok sa akin kung hindi lang sinangga ni tatay ang kanyang sarili at siyang sumalo sa itim na usok. Pumasok ito sa kanyang katawan at saglit siyang nasakal. Nataranta ako at nagtatakang tinanong siya kung ano ang nangyari. Ngunit mahinang ngumiti si tatay at sinabing ayos lang naman daw siya. Medyo sumama lang ang kanyang pagkaramdam. Umuwi kami at iniwan na namin ang mga baol. Maging si nanay ay nag-alala nang makitang masama ang lagay ni tatay. Basta na lang siyang naging ganoon, kaya kahit natatakot ay binalikan ko ang mga baol. Wala na doon ang mga baol, pero naroon ang mga tao mula sa gintong barko. Naabutan ko ang magandang babaeng naghihintay na doon, kasama ang kanyang mga pahinante. Tinanong ko siya kung ano ang kanilang inilagay sa baol. Aniya, ang kaluluwa daw ito ng kanilang kapitan na si Alfonso. Kamamatay lang nito kaninang umaga at kinakailangan na naman humingi ng panibagong katawan na sasaniban nito. Isang berbalang ang lalaki na kayang mabuhay sa iba't ibang katawan. Papayag man ako sa hindi, ay kukunin nila si tatay dahil kailangan na nilang maglayag ilang oras mula ngayon. Swerte nga kami dahil bago pa man nila makuha ang aking ama ay may ibinigay na silang regalo. Umiling ako at sinabing wag nilang kukunin ang tatay ko. Napakabait nitong tao at hindi karapat-dapat na parusahan. Tumawa ang babae at sinabing hindi naman mahihirapan ang aking ama. Siya nga lang ang hahaliling kapitan ng kanilang barko, nang sa gayon ay makapaglayag na daw sila. Umiyak ako at walang sali-salitang iniwan sila. Hindi ako papayag na basta na lang nilang kuhanin ang aking ama. Nagtatatakbo ako pa uwi sa aming bahay. Nagimbal ako nang makita ang 3 baol sa loob at nakagapos na ang aking ama. Aniya, kailangan niya itong gawin para wag kaming masaktan. Ayon naman sa albularyo na hininga ng tulong ni nanay, malinaw na nilinlang kami ng aswang. Nagpabulag kasi kami sa magagandang bagay na nakita namin sa kanila. Buong akala ko talaga ay maayos ang lahat at wala akong magiging problema.
Ni minsan ay walang ginawang kalapastanganan ng aking ama. Bakit kailangang siyang kunin? Salitan kami sa pagbabantay sa kanya hanggang sa sumapit ang dilim. Hindi ako papayag na kunin nila ang aking ama. Sa kanila na ang ginto, pero sa amin si tatay. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong magpasilaw sa kanilang kayamanan. Kinagabihan muli noon ay hindi ako mapakali sa aking higaan. Balisa ako kaya nagmamadali akong bumangon para lang mamutla nang makitang nakalaya si tatay mula sa pagkakagapos namin. Paano niya iyon nagawa? Ginising ko si nanay at sinabing nasa labas ang aking ama. Nagmadali kaming sinundan siya ng tingin. Tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan. Tsaka binanggit ang mga katagang mukhang galing sa libreto na sasabihin niya. Inilabas niya din ang langis mula sa baol. Ipinahid niya ito sa buo niyang katawan, sa kilikili at sa likuran, sa noo at sa tiyan. Ilang saglit lang naramdaman niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nakikita ko ang kanyang reaksyon kaya alam ko kung ano nang nangyayari sa kanya. Ani mo mapapaso na parang sinisilaban. Nangangalit siya na tila baga at may bagay na nais ko mawala sa kanya. Ani mo kumukulong asopre. Nagtagis ang kanyang mga bagang, tsaka sinabing ilalabas niya ang kanyang mga pakpak. Ilang saglit lang, nagkaroon ng butas ang mga buto niya sa ibabang bahagi ng likurang balikat. At may lumabas na mga balahibo. Kulay itim at kay kikintab. Ngunit palaki ito ng palaki. Ani mo'y pamaypay na bumubukadkad. Sa isang iglap, nagkaroon nga si tatay ng pakpak. Ang kanyang mukha ay bumangis. Nagkaroon ng mahahabang pangil at mahabang dila. Ang kanyang mga mata ay pumula at naging mabalasik. Tila ba hindi na siya ang aking ama na kayang maging mapagmahal? Tila ba hindi na siya si tatay na walang ibang ginawa kundi ang alalahanin ako? Naging literal na siyang aswang ngayon. At wala man lang akong nagawa. Nanginginig na tumakbo ako sa kusina at kumuha ng isang supot na asin. Isinaboy ko ito sa kanya ngunit hindi man lang siya tinablan. Sa halip, naging malumanay sa pananalita si tatay. At sinabi na humihingi siya ng paumanhin dahil si tatay ang nakasalo sa kanyang kaluluwa. Hindi niya ginusto ang mga nangyari at lalong ayaw niya ng gulo. Gusto sana niya na hayaan ko na lang daw ang aking ama na sumama sa kanila. Nagwala ako pero umangil si tatay at sinabing matagal na niyang ninais na sumakay ng gintong barko. Naroon ang kanyang kaligayahan, hindi sa amin ng kanyang asawa. Tila pinunit ang aming puso sa labis na sakit. Hindi ko kayang pakinggan ang lahat ng sinabi niya sa akin. Simulat sa pool wala akong ibang hinangad kundi ang maging katulad ni tatay. Isa siyang mabuting tao. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari at naging matigas ang puso niya para sa amin. Nagsimula sa paghakbang si tatay pero sinubukan ko siyang harangin. Nagulat ako nang dumating naman ang mga kampo niyang aswang. Tangay nila ang isang kapitbahay namin. Duguan at wala ng buhay. Umangil ang aswang na may kagagawan nito. Litaw ang matutulis nitong pangil at mahahabang kuko. May bakas pa ng sariwang dugo ang labi nito kaya napadura ako nang mapansing tila maglalaway ako sa labis na pandidiri. Paano nilang nasikmurang kumain ng kagaya naming kawangis lamang nila? Maliban na lamang sa pagkaaswang na taglay nila. Pareho kami ng bulto, tindig at postura. Sa madaling salita, pareho lang naman kaming mga tao. Inihanda ko ang buntot pagi na palagi naming dala. Hindi kami nawawala ng ganito dahil tuwing mangingisda kami ni tatay ay may nahuhuli kaming mga pagi na tinatanggalan namin ng buntot. Iwan na siwas ko ito at ikinaatras naman ng mga aswang. Ngunit isa sa kanila ang malakas ang loob at humarap talaga sa akin.
Habang lumulundag ito sa aking harapan ay nakikita kong tumutulo ang kanyang mga laway, nakailagkit at may masangsang na amoy. Hindi ko tuloy maiwasang maisip na ang kanyang bibig ay lumantak ng sariwang dugo at mga lamang loob ng inosenteng tao. Napayaw ko ako sa sahig para maghanap ng bagay na pwedeng ibato sa aswang. Natamaan ko ang isang upuan, kaya binuhat ko ito at ubod lakas na binato. Nakailag ang aswang at pinalabas ang kanyang mahabang dila tsaka ipinapulupot sa aking braso. Aniya, hindi niya kami sasaktan. Ang kailangan lamang nila ang aking ama na siyang bago nilang kapitan ngayon. Hindi sila masama, sadyang naipit lamang sila sa hirap ng pagkakataon. Hindi sila malaya. Pero marunong silang umiwas sa pagpapalaganap ng lagim. Bawat biktima na napapatay nila ay kusang pumapasok sa kanilang lungga. Ni minsan hindi sila nagpalabas ng masasamang aswang para pumatay talaga ng mga tao. Sadyang may mga tao lang talaga naghahaman at mabilis maakit sa kayamanan. Ang pinapalabas lang nilang pasahero ay ang mga aswang na kailangang magpalahi. Kung may marunong mang pumatay sa mga ito, malinaw na kagagawan iyon ng mga nahawang lahi. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat na maging reaksyon. Gusto kong pigilan si tatay pero hindi ko magawa. Labis akong nahihirapan. Mangyak-ngyak na nilingon ko si nanay na noon ay nakasiksik sa sulok habang takot na takot. Sa isang iglap, tila ba naglaho ang kaligayahan sa aming mga puso. Muling lumapit ang mga aswang at itinuro ang gintong mga bahol. Sabi nila, gamitin namin ang mga ginto para sa aming pagsisimula. Hindi kami magugutom. Tuwing kabilugan ng buwan ay dadaong pa din ang gintong barko sa baybayin. At magpapakita si tatay sa amin. Nag-iyakan kami ni nanay kahit alam kong sinapian ng ibang katauhan ng aking ama ay niyakap ko siya. Natatakot ako na baka hindi na ito mauulit. Gayunpaman, pinapahalagahan ko ang nais ng mga aswang na iyon. Kahit hindi ko sila kaano-ano o kahit kinuha nila ang aking ama, naging tapat sila sa amin. Binabantayan nila ang aming tahanan at ipinagtatanggol sa masasamang loob. Tuwing kabilugan ng buwan, pagkaalis ni tatay mula sa kanyang pagdalaw, ay may iniiwan itong gintong baol na may lamang sari-saring ginto. Bilang pag-alala sa pangakong binitawan namin sa pagitan ng aswang at mga tao. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Medyo nakakalungkot pero pilitin nating sumaya at magkape. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel. God bless po. Oras na para magkape. Alright.